sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sa botong 18-5, inaprubahan ng Senado na nag-convene na bilang impeachment court ngayong gabi ang mosyong ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Saksi live, si Raffy Tima. Raffy? Pia, bukas pa sana magko-convene itong Senado bilang impeachment court, pero ngayong gabi ay tila tapos na ang lahat matapos magdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kongreso ang bola. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol, nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court, ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang motion ay pinanukala ni Senator Alan Peter Cayetano, ibalik ang impeachment complaint para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Bato de la Rosa. Pero para kay Senador Bato de la Rosa, malinaw nang nakasaad man sa naprobahang motion na hindi ito dismissal, halos ganun na rin daw ang epekto nito. Pero aminado ang isa pang kaalyado ni VP Sara, hindi pa rin ligtas ang busy sa anyay pang-uusig na ginagawa sa kanya para sirain ang kanyang political chance sa 2028. Para sa lider ng minorya, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Narito ang pahayag ng mga senator judges. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Parang ganun na rin yun, para sa akin, ha? Kasi, they have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila yung susunod na pagdinig na posibleng mangyari na sa susunod na Kongreso. Yan ang pinakauling balita mula dito sa Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Raffy Tima, ang inyong saksi. Tinawag namang unconstitutional ni Manila Representative Joel Chua, isa po sa mga House Prosecutor, ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ang mandato ng Senado ay litisin at magpasya sa inihaing impeachment complaint. At ang pag-remand daw sa Kamara ay hakbang na paatras imbis na pasulong. Kung nanghihingi raw ng certification ng Senado, maituturing na bilang certification ang Articles of Impeachment. Nananawagan naman ng indignation rally ang Makabayan Bloc sa Senado bukas, kasunod ng desisyon ng impeachment court. Bago mag-convene ang impeachment court kanina, ilang beses nagkainitan ang mga senador sa plenaryo. At kabilang sa mainit na tinalakay ay ang motion para ibasura ang impeachment complaint kahit ang napagkasundoan daw na schedule ay manunumpa sila bilang senator judge ng alas 4 ng hapon. Saksi, si Mav Gonzalez. May now request everyone to please rise. Raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. solemnly swear
that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Sa panunumpa ng 22 senador, opisyal nang na-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero bago ito, nagkainitan sa umpisa ng sesyon. Gusto kasi ni Senador Bato de la Rosa na mag-privilege speech bago mag-oath-taking ang mga senador. Bagay na pinalaga ni Minority Floor Leader Coco Pimentel dahil sa napagkasundo ang schedule kahapon. This is a privilege speech. This is not a privilege motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privilege speech. That's why I made it a precondition that I'm willing to take oath as a member of the impeachment court, provided let me first deliver my privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority leader. No, Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath-taking is not the convening of the court. Namagitan ang Senate President. At sinuspindi muna ang sesyon para mag-usap ang mga senador. Pagbalik ng sesyon, pumayag ang minority bloc na pagsalitain muna si De La Rosa. Dito na nagmosyon si De La Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Ang dahilan niya, constitutionally impaired daw ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil hindi sinunod ng House of Representatives ang internal rules. Pinuna rin niya ang Kamara dahil sa last minute na pag-transmit ng impeachment complaint sa Senado kaya nawalan sila ng oras na dinggin ito. Ang mga argumento ni Bato halos kapareho ng petition for prohibition and certiorari na inihain ni Vice President Duterte sa Korte Suprema na dapat daw ibasura ang 4th impeachment complaint na nakarating sa Senado dahil nilabag nito ang 1-year ban sa pag-file ng impeachment complaint. May nauna kasing 3 impeachment complaint laban sa bise. Sumang-ayon sa mosyon ni De La Rosa si Senador Bongo pero may mga tumutol. Mr. President, I agree with the speech of Senator Bato de la Rosa. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay justisya. Senator Go, before you proceed, Chair has not yet recognized. The session is suspended. Ang gusto ni Senador Risa Hontiveros, mag-oath-taking muna ang senator judges alinsunod sa usapan kagabi. Para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still Point have of the floor. order. I have the floor, Mr. Point of President. order. I have the floor, Mr. President. A point to of make order, way Mr. President. for Session- taking of the session oath is before the suspended. presiding officer, Mr. President. Si Senador Joel Villanueva naman, sinabing ang impeachment court lang ang pwedeng magdesisyon sa gusto ni Senator Bato. Ilang beses sinuspindi ang sesyon dahil nagtatalo na ang mga senador. Sa isang punto, nagkainitan ulit sa session hall. Nang tila muntik sugurin ni Senador Robin Padilla ang kapwa-senador na si Joel Villanueva. Ayon kay Padilla, ang usapan ay bukas pa i-convene ang Senado bilang impeachment court. Uminit ang ulo niya matapos masabihang mag-relax. Inawat sila ng iba pang senador. Sa huli, nag-rule si Senate President Chis Escudero, i-convene na ngayong araw ang impeachment court sa halip na bukas. At ang impeachment court ang aaksyon sa gusto ni Senator Bato. Wala nang nagawa ang Duterte bloc. Nagyakapan din kalaunan sina Villanueva, Padilla at De La Rosa. Sinuspindi ang sesyon ng ilang minuto para kunin ng mga senador ang kanilang mga robe. I, Francis Chis G. Escudero,
Nauna na kagabi ang panunumpa ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Natuloy ang panunumpa ng senator judges. Pero kapuna-puna na ang ilang senador hindi nakasuot ng robes ng impeachment judge. Yan ay sina Senador Padilla, Senadora Cynthia Villar at Senadora Amy Marcos. Nagsabi rin silang nanumpa sila with reservations. Sa pagpapatuloy ng isinasagawang pagdinig ng impeachment court, pinag-uusapan na ang mosyon ni De La Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga kwestiyon ng jurisdiksyon at pagiging legal. Ang House Prosecution Panel handang-handa na para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado bukas. Giit nila, pwedeng tumawid ang impeachment proceedings sa 20th Congress gaya ng binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong Congress ang magdi-decide. Ang sinasabi simulan at tapusin at magbigay ng desisyon ang Senado. I won't say it's a softening of his stance, but maybe these two things can be reconciled. Wala ring epekto ang biyahe ng Vice Presidente papuntang Malaysia para daluhan ang Philippine Independence Day celebration doon ng mga OFW. I believe the impeachment rules meron naman siyang nakalagay kung paano ang pag-serve at notify sa accused. Dinepensahan din ni Abante ang Kamara sa paninisi ni Escudero sa tila mabagal nitong aksyon sa mga impeachment complaint doon. I believe the House of Representatives did its job in a timely and decisive manner. Again, ang role ng House of Representatives is to receive the complaint, to verify the complaint as to its form, substance, and grounds, to make sure that it will be properly passed by the correct number of members of the House of Representatives, and it will be transmitted to the Senate. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Buong araw nangalampag sa Senado ang iba't ibang sectoral at progresibong grupo para simulan ng impeachment trial ni Vice President Duterte. Salitan ang kanilang pagdating simula pa alas 9 kanina umaga. Ang ilang ralista naglatag ng sa tingin nila matitibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Ngayong gabi naman ang vigil ng mga grupong Tindig Pilipinas at Akbayan. Pinaalala naman ni CBCP President Pablo Virgilio Cardinal David sa Senado na tungkulin itong duminig ng impeachment complaint at hindi ito optional. Habang may mga kilos protesta na kapalibot sa Senate compound, ang pinagsama-samang puwersa ng PNP, Private Security at Philippine Navy. 15 unit ng GV Florida Transport Incorporated ang suspendido kasunod ng nahuli kang nakarera umano ng kanilang mga bus sa Nueva Vizcaya at posible ring masuspendi ang lisensya ng mga sangkot na driver. Saksi, si Joseph Moro. Sa viral video na ito, tila naging racetrack ang National Highway sa Diade Cordon Road sa Nueva Vizcaya. 6 na bus ang tila nagkakarera. Ang ilan nasa kabilang lane na at inovertake pa ang isang pickup at isang kotse sa unahan. Sa isang pahayag, iginit ng GV Florida Transport Incorporated na may-ari ng mga bus naka-fast forward ang video. Pero ang DOTR hindi raw mapapalampas ang insidente. Kaya mo, ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Magagaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Base sa kanilang investigasyon kasama ang LTO at LTFRB, naplakahan ang 2 sa 6 na bus ng Florida. Biyaheng Sampaloc, Santa Ana, Cagayan ng isa, Baguio, Apayao naman ng isa pa. Suspendido na ang 15 bus ng Florida Transport sa 2 ruta sa loob ng 1 buwan. The risk is there. Tsaka nagkakarera eh. Saan ako ngayon ako nakakita, 6 na bus na nagkakarera sa kalye. Bus ha. It's either loko-loko yung mga driver na yon, high, or lasing.
Iniimbestigahan ng LTO kung sino-sino yung mga driver ng mga nagkakarerang bus at posibleng masuspinde ang kanilang mga lisensya. Ang LTO ipapatawag sa Biyernes ang Florida para hingin ang mga pangalan ng mga driver. Pinapadrug test ang lahat ng driver ng kumpanya. Naglabas din ng show cause order ang LTFRB laban sa Florida para pagpaliwanagin sa June 25. Humingi na ng paumanhin ng Florida Transport. Taliwas raw sa pamantayan ng kanilang kumpanya ang nakita sa video at tinutugunan na raw nila ito. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko pero ang DOTR... Hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Apology not accepted. Paano kung may namatay doon? Nasangkot na sa aksidente ang Florida bus noong 2014 kung saan 14 ang patay at lampas 30 ang sugatan matapos mahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province ang isa sa mga bus nito, kasama sa mga nasawiang komedyanteng sitado. Nasa korte na ang usapin ayon sa LTFRB. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kahit tinutukan ng baril, nagawang habulin ng isang lalaki ang mga tumangay ng kanyang motorsiklo sa Kalumpit, Bulacan. Naibalik kaya ang kanyang motor? Saksi, si Nico Wahe. Madaling araw kahapon, maaninag sa CCTV na nakahinto sa gilid ng kalsada ang isang motorsiklo sa Kalumpit, Bulacan. Nang ilang saglit pa, 3 motorsiklo ang huminto sa tapat niya. Maya-maya'y humarurot paalis sa mga motorsiklo na naging 4 na. Makikita ring isang lalaki ang humahabol sa mga nakamotor na siya palang may-ari ng ika-4 na motorsiklo na ninakaw na pala. Kwento niya, naghihintay siya noon sa kanyang girlfriend. Hinto po ako sa waiting shed. Tapos po, pag hinto ko, maya-maya po may sumunod po sa akin ng motor. Nagulat po ako, may nakatutukan sa akin na baril. Pag tingin ko po na ganun, yun na nga po sir, may mano po na baril. Akin na i-cellphone mo, ay kukunin ko yung motor mo. Wala na po ako nagawa kasi may baril nga po nakatutok sa akin. 6 raw lahat ang umaligid sa kanya. 2 ang sakay kada motorsiklo. Sinubukan pa nga raw niya itong habulin. Tinukul ko po ng bato, pero hindi po sila nagsemplang. Pero natamaan? Natamaan po sa balikat lang. Okay. Buti na lang at may GPS ang kanyang motorsiklo na siyang ginamit ng mga pulis para matunton ito. Sa barangay Santa Cruz sa Quezon City, napadpad ang motorsiklo. Sa isang bahay lang siya, hindi siya bahay at actually ng mekaniko. Isang bahay, tapos doon din yung mekaniko na para magkalas ng motor. Dito na raw itinuro ang 2 sa 6 na suspect. Kinumpirma rin ng biktima ng isa sa mga nahuli ay ang nanutok sa kanya ng baril at kumuha ng kanyang motor. Naka-hoodie lang po sila, kitang-kita po yung mukha nila. Kaya po nung nandun sa pintahan po namin din, nakilala ko na po agad sila. Sila na po talaga, positive na po. Ito yung mismong motor na ninakaw doon sa biktima at natagpuan ito sa Quezon City pa mula sa pinagnakawan dito sa Kalumpit, Bulacan. At ayon sa mga otoridad, pagkakita nila ng motor ay nabago na agad yung ilang parte nito gaya ng brake lever at yung kanyang upuan. Pero nang tignan ng may-ari, ang chassis number ay parehong-pareho ito dun sa chassis number na nasa kanyang ORCR. At yung kanyang dating upuan ay nalipat na sa ibang motor. Dito sa motor na to nilagay yung kanyang upuan. At ayon sa mga otoridad, iyan ang modus ng mga suspect. Pagpapalit-palitin yung mga parte ng mga motor para maibenta nila at hindi makilala ng mga mismong may-ari. Yung per unit, binibenta po nila ng mga 40,000. Pagpapalit-palitin lang para hindi makilala ng mga owner. Yung mga pagkakilanlan, plaka, tsaka yung mga sidings. Pero halos buo yung motor na binibenta nila. Karaniwan online nila dinidil. Todo tanggi naman ang 2 naarestong suspect na 18 anyos at 23 anyos. Wala pong katotohanan, lahat na pong pagbintangan lang din po kami. Alam na rin daw ng Kalumpit Police ang pagkakakilanlan ng 4 pa nilang kasama. Sasampahan sila ng reklamong carnapping at robbery. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Ngayong ilang araw na lang ang 19th Congress, isa sa mga inaabangan ay kung magkakasundo ang Senado at Kamara sa panukalang dagdag sahod. Ang ilang kongresista bukas na i-adopt na lang ang bersyon ng Senado na 100 pisong dagdag sahod. Saksi si Jonathan Anda.
Kahapon pa raw na-transmit ng Kamara sa Senado ang House Bill 11376 para sa 200 pisong aumento sa arawang sahod ng minimum wage workers. Naipasa na rin daw ng Kamara ang mga pangalan ng mga magiging kinatawan ng Kamara sa Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang bersyon ng Kamara at bersyon ng Senado na 100 pisong wage hike naman ang isinusulong. May listahan na rin ng Senado kung sino ang mga senador na magiging bahagi ng BICAM. Kanina, pumunta ng Senado ang 3 sa mga kongresistang may akda ng 200 peso legislated wage hike at BICAM conferees para pakinggan ang pag-anunsyo ng mga pangalan ng mga senador na magiging counterpart nila sa BICAM. Nilirespeto natin naman kung ano yung magiging pagdedebate at magiging pag-uusap ng dalawang pulong tungkol sa magiging final na version para sa measure na ito. Nang tanungin sa Senate President Jesus Escudero kung ano ang tsansang matalakay ang panukala sa nalalabing panahon ng 19th Congress, Hindi ko alam, mag-uusap sila sa BICAM. Ito ang mga nakabinbin sa BICAM. Wage hike, nakabinbin din yung barangay election postponement. Nakabinbin din yung fiscal autonomy at right of way. Isa pang paraan para maipasa ang panukala ay kung ia-adapt ng Senado o ng Kamara ang bersyon ng kabilang kapulungan. Mas mabilis kung mag-a-adapt na lang dahil di na kailangan dumaan sa BICAM. Thank you, sir. Kailangan mag-agree. I could just imagine, although they keep on saying they are amenable to adopting our version, sabi ko nga, if that's the case, why don't you just adopt our version? Patuloy po na maninindigan ang Kongreso, ang Kamara, na ang House version ang mas makakabuti para sa ating mga mamamayan. Si Gabriela Partilis Representative Arlene Rosas na isa sa may akda ng panukala sa Kamara, handang tanggapin ang 100 peso wage hike na bersyon ng Senado. Kung wala na talaga tayong choice, kung wala na tayong choice, yun yung mangyayari. Oo. Kumbaga hindi naman natin papabayaan na hindi talaga magkaroon ng legislated wage hike, 'di ba? So ilalaban natin 'yan until the end. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bistado ang pamemeke umano ng departure stamp para makabiyahe ang mga pasaherong umiiwas umano sa immigration sa NAIA. Ang katumbas na peking stamp, mahigit 100,000 piso umano. Saksi, si John Consulta. Sa NBI kami ha. Kasi na-mention yung pangalan mo na na tawag nito. Nag-i-escort ka. Yung pasahero, oo. Meron pong proyekto. Meron. Tumanggap po ako. Hindi, may conversation eh. Hindi na nakapalag ang third-party contractor employee na ito nang arestuhin ng NBI International Airport Division sa kanyang opisina sa NAIA. Ayon sa NBI at Bureau of Immigration, nabisto ang modus ng suspect nang ma-intercept ang isang pasahero na palipad dapat patungong Malaysia. Pero natuklasan na ang BI departure stamp na nakatatak sa kanyang pasaporte at boarding pass ay counterfeit o peke. Sa tulong po ng Bureau of Immigration at ng NAIA Task Force, na-discover po na itong si ay nag-e-escort o nagpa-facilitate para po makalipad ang isang pasahero na natatakan po ng departure stamp na peke. Ayon sa NBI, ginamit ng suspect ang kanyang access sa airport para sa kanyang modus operandi. Una raw dumating via cryptocurrency ang pera bago pinadala sa e-wallet ng suspect. Target umano ng pasahero na makaiwas sa pagharang ng BI dahil may dati na siyang record. Nang aming tanungin ang suspect kaugnay sa mga aligasyon sa kanya. Totoo po ba yung sinasabi nila tungkol po sa inyo? Totoo po ba yun? Hindi po. Meron ho ba kayong pagsisisi kung meron man? Wala po. Ito ay pagbibigay pahalaga sa aktibong drive ng ating pamahalaan in combating human trafficking, no? Especially or illegal migration, especially itong favorite destination places. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi.
Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ng Local Water Utilities Administration ang kawalan ng tubig gripo sa mga palikuran ng ilang paaralan. Saksi, si Marie Zumad. Hindi basta-basta ang problemang tumambad kay Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin niya ang ilang eskwelahan sa Bulacan kahapon. 1 linggo na lang bago magpasukan, pero walang tubig gripo sa ilang palikuran ng mga paaralan. Ito ay usapin ng kalinisan, ng kalusugan, at ng dignidad ng ating mga estudyante. Paano sila makakapag-aral ng maayos kung ang mismong eskwelahan ay kulang sa batayang serbisyo? Kaya utos ng Pangulo sa Local Water Utilities Administration o LUWA agad magsagawa ng investigasyon. Sino-sino ang may pananagutan? Bakit walang tubig? At paano ito'y maibabalik bago magbukas ng klase sa susunod na linggo? May 48 hours ang LUWA para magsumite ng initial na report. Siniguro rin ng Pangulo na hindi maisasantabi ang kapakanan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Responsibilidad nating tiyakin na may maayos na pasilidad, sapat na suporta para sa mga guro at sistemang gumagana dahil yan ang pundasyon ng isang ligtas, maayos at epektibong edukasyon. Sa Quezon City, isa rin sa tinututukan sa Brigada Eskwela ang kalusugan ng mga estudyante, lalo ngayong balik sa tag-ulan ang pasukan at tumataas na naman ang mga kaso ng dengue. Siyempre kahit nalinis natin ito, dapat po tuloy-tuloy kasi ang pinagmumulan po ng dengue ay stagnant water. Pinapayagan po silang magpantalon, magsuot ng matataas na at mahahabang medyas para po hindi sila directly exposed para po sa anumang uri ng insekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, maaaring lumakas pa ang binabantayang bagyo ayon sa Pag-asa. Kaya posible ring lumakas ang epekto nito sa habagat. At kung mag-re-enter o muling pumasok ang bagyo sa PAR, tatawagin itong Auring. Sa satellite image, makikita ang makapal na ulap mula sa habagat at yan ang nagpapaulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Luzon lalo na sa hapon. Mag-ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan bukas at asahan din ang kalat-kalat na ulan sa Visayas. Uulanin din ang malaking bahagi ng Mindanao. Mega throwback ang hatid ng isang pakulo sa isang wedding reception sa Batangas. At ang mga dumalo, kumasa sa palabunutan. Katulad na lang sa pakulong patok sa mga estudyante sa labas ng mga paaralan, simple lang ang mechanics. Ang nabunot nilang numero may katapat na premyo. Pwedeng chichirya, candy, laruan, at meron ding cash. Marami ang nakarelate dahil ang video mayroon na ngayong mahigit 700,000 views online. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.